Hi guys, welcome to the continuation of our C++ online training workshop. This time we're going to talk about the structure of the C++ program. So, para maturo ko sa inyo guys kung paano ba talaga yung structure niya, so lipat tayo dun sa IDE natin. So, off ko muna itong presentation na to, open ko tong IDE natin. Ito yung first example natin kahapon guys. Then explain ko ito one by one. Ano ba 'tong nakikita nyo rito include IO stream? Itong include IO stream, ito yung tinatawag nilang preprocessor directive that includes the IO stream standard library file into the program. This particular file, which is the IO stream, allows the program to perform input and output operation. Tapos kasunod dyan, meron tayong using namespace std. This line allow us to use name of the object and variables from the standard library. So std, standard library. So we have the int main. Ano ba yung, Sir Lance, bakit may int main yan? So int main, then meron tayong curly bracket. Ito yung, this is the beginning of the function. So every C++ program must have one and only main function. Execution of the program begin from this point. So ito lagi ang starting point guys, tatandaan ninyo ha. Sa int main, hindi pwedeng mawala yan. Tapos next natin is meron tayong cout. Ibig sabihin nito is console out. Nire-represent niya, ilalabas niya. Cout is the standard output stream in C++. It represent the console. Itong ano na to, yan. It is the insertion operation. Then lahat ng naka-include dito sa quotation mark na to is mapiprint niya sa screen. So end L, this is the manipulator that insert a new line character and flash the output buffer. Lastly guys, meron tayong return 0. Pag nakita nyo return 0, this is the end of the main function and returns the integer value to 0 to the operating system, indicating that the program runs successfully. So yun lang yun. So meron tayong standard library. Meron tayong namespace, tapos meron tayong main function, then cout, ibig sabihin ilalabas niya to kaya output, standard output stream yan para sa console ng C. Tapos lahat ng nasa loob ng quotation mark, ipiprint niya yan. Itong end L na to, it is a manipulator that inserts the new line character and flashes the output buffer. Pag nakakita kayo ng return 0, ibig sabihin end na yung program natin. So sige, i-run natin to. Okay, nakita nyo naman dito is nakalagay dyan hello world. So tama tayo guys. Diba? Kitang ko lang, lumaki. Okay yan. So yan. So tama. Kung papalitan natin to, gagawin natin yung kagabi. Please subscribe. Yan. Then pag ni-run natin to ulit guys, stop muna natin siya, no? Then i-run natin. Oops, ayan, nakalagay. Please subscribe. So, yun. Yun yung example natin guys ngayon. So, meron pa tayong lesson 1.2. Ito yung second example natin. Lagi tatlo yung example ko guys. Ito naman example ngayon ng addition program. Ito pa rin, part pa rin to ng structure ng C++. Again, meron siyang header, meron siyang, ito yung main function natin. Then, meron siyang int. Int is for integer. Ibig sabihin, pag int niyan, integer yan. Meron tayong num1, num2, and sum. Ano ba yung gustong gawin nito? So, gusto niyang, kailangan niya ng tatlong variable, si num1, num2, and the sum.
sabi niya rito, nakita nyo, C out. Enter 2 numbers. Then C in. Ibig sabihin, ito yung output. Makikita nyo sa screen yan. Ito namang C in, ito yung input. Ibig sabihin, kailangan natin mag-input ng dalawang numbers. Si num1 saka si num2. Na nakikita natin na i-declare niya rito. Si integer num1 saka si integer num2. Ano ngayon gagawin niya pag na-enter na natin? Ang gagawin niya, yung sum, nakita natin itong third variables niya rito. So sum, so num1 plus num2. Then lastly guys, i-out niya. Ano yung i-out niya? I-out niya yung sum. Then yung sum dito is yung sum ng program. Then yung standard and L natin. Then makikita nyo uli yung return 0. Ibig sabihin, successful yung program. O tara, i-run na natin. So, sabi niya, enter 2 numbers. So, mag-enter tayo ng 143 saka 122. So, dalawa yung in-enter natin. Kasi sabi niya rito guys, mag-enter daw tayo ng dalawang number. So, nag-enter ako 144 and 122. Then, pag in-enter ko yan guys, sum is 265. Saan niya kinuha yung 265? Ito guys, tinotal niya rito. Yung tinotal niya na yan, kinuha niya yung sum, pinag-plus na lang yung dalawang number na in-add natin. Then, nag-kinol niya uli yung output. Console output. Yan, on. Kinuha niya yung sum, nakita tinype niya yung sum, tapos yung sum kinol niya yung dito, yung dineclare niya kanina. So, then, return 0 niya, kaya dito, process return 0. Yan, 29 seconds kasi siguro hinintay niya pa yung pag-input natin ng ng value. Kaya ganyan. So, close na natin. Pag nirun natin uli yan, bilisan natin. 1 and 2, enter lang natin yan. The sum is 3. So, depending nga yung execution code pag matagal niya tayong hinihintay. So, yan. So, go na tayo sa example 3 natin. So, example 3 natin is conditional program. Part pa rin to ng guys, ng structure ng C para mapamiliarize lang kayo. Again, ito yung header niya. Ito yung header, then ito yung main function niya. So, nag-declare siya ng number. Then, nag-prompt siya sa atin na mag-enter daw tayo ng number. Then, kukunin yung number na in-enter natin. Dito guys, conditional program na to. Sabi niya rito, if number is greater than 0, that is positive daw yun. Pag the number is less than 0, that is negative number. Pero pag in-enter natin is 0, that is 0 lang ilalabas niya. So itong program na to guys, ina-identify lang niya yung number. It's either positive, negative, or 0 yung number na ilalagay natin. Sige, try natin guys. So, enter number. So, lagay ko is 2. Automatic, positive number. So, i-run natin siya uli guys. Mag-enter ako ng negative 7. So, automatic, ang sagot niya is negative number. So, i-run uli natin guys. Mag-enter uli ako ng 0 naman ngayon. Pag-enter ko niyan ay 0 na mabasa niya. Kasi nga dito sa conditional program na example natin. Part pa rin to guys ng C++ structure. So sana naintindihan ninyo. No? Kung may question kayo, comment lang kayo sa baba. Kung may mali akong nasabi, pwede nyo akong i-correct. So wala namang problema yon. Pagpapasalamat pa ako sa inyo. At least sabay-sabay tayong natututo dito. So guys, for now yan na lang muna. No? See you on my next video. Thank you very much.